Ampo ta. Gamanan og may gugmaon nga iluhin, El Abraham, El Yitzchak, El Yaakov. Sa kami pong ito, ang mga kami ay naritong muli at muling pag nilay-nilayan namin ang iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Propeta Moises na sumulat sa Genesis kung saan Ama nais naming ibahagi ang pangunawa na aming nakamtan tungkol sa kanyang isinulat na siyang ah, giya o patnubay mo na naunawaan ng iyong lingkod noon na ang tao ay maging makakaalam kung ano ang nagiging cycle o nagiging nangyayari sa pag-ikot ng panahon. Amang banal, ang lahat ng ito, aming hinihiling sa gabing ito na magkaroon ng pagkakaisa ang bawat nandito o sa mga makapakinig ng recording ng Zoom ay ganun din Ama, ay maging maliwanag sa kanila at maunawaan ng lalo ang iyong salita at maging makatulong ang mga maging mapag-usapan sa gabi pong ito sa bawat isa sa amin o maging sa makapakinig man. Ang lahat ng ito, aming inihiling, sinasamo sa iyo sa dakilang pangalan mo, pagkamatuwid na siyang itinuro mo mula sa umpisa sa pamagitan ng iyong mga propeta at na mahayag ka hanggang ngayon sa panahon namin sa pamamagitan ng iyong bugtong anak, aming tagapagligtas, ang Misaya. Amen. Okay? Once again, good evening sa lahat mga igsoon. Amen. So Genesis chapter 4? 5? Chapter 5. Salamat. Okay, sa makausa, mayong gabi is tanan. Genesis Kapitulo 5. Kasaysayan sa tao. Okay. So, basahon ako dire. Dunya, ingon dire sa Tagalog. Tagalog. Genesis Kapitulo 5, versikulo 1. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae. At matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. Okay. So, yung concept ng pagkakasulat dito sa binasa nating bersyon o sa mga hawak nating Biblia ay halata na hango sa pangunawa na ang mga pangalan dito ay personal na tao na tulad natin na mayroong katawan baga. Pero sa ating pag-aaral, ating nilawakan, ating pong tiningnan, yung Adan nga dito, yung salitang Adan ay hindi po ito isang personal name o isang personal na pangalan, kundi ito'y tumutukoy sa sangkatauhan kung saan andito na po yung lalaki at babae o lahat ng tao baga. So dito sa salaysay, sa chapter 5, nilarawan na ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. So sa pagtatapos ng chapter 4, ando po yung mga kasaysayan sa mga anak ni Cain. So yung istorya po roon, nakita po natin yung Cain at yung Abel, hindi rin po yun personal na pangalan, kundi yun ang dalawang pag-iisip
o dalawang ah, nakamta ng sangkatauhan na nagsisilbing patnubay na mula sa sistemang pagkamatuwid na siyang ating kinagisnan. Kumbaga, kung isimple natin yung ah, nangyari, para bang sa journey natin, mula bata hanggang sa tayo naging matured, ay nagkaroon ng dalawang pag-iisip or pagpipiliang idea na nabubuo dito sa ating pagkatao. Sabihin na natin, I mean, hindi pagpipilian, kundi ito ay katuwang or gagamitin ng sangkatauhan. So, sa bawat bawat isa sa atin, no, ay kung ating balikan, yung Cain, yung po yung will of, ano, ng laman. So, ang, ang, ano po iyon, idea para tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating laman. So, yung po'y naihayag na natin sa nakalipas na taon. Ang Cain ay ang subconscious mind at ang Abel naman ay ang idea kung paano pangangalagaan o paano ialay ang mga pag-uugali na naka-built in na sa atin na maging katuwang natin ayon din po sa salaysay sa Genesis chapter 2 na ginawa nga yung mga hayop, yung hayop po roon ay metaphor po iyon na pagkasalaysay ni Moses o kung ating kunin natin yung metaphor meaning po doon ay ang ibig sabihin ay ang mga pag-uugali na siyang naging katulong ng tao kung ito'y kanyang gagamitin. So, at ang inaalay dito na mga pag-uugali or hayop na naging kalugod-lugod sa Ama o naging kalugod-lugod sa Creator at yung Creator, yung po yung the existing energy, ay ang iaalay na hayop o pag-uugali, baka, tupa, kambing, kalapate, yung at yung nasa Book of Leviticus kasama po roon yung butil. So, nabigay na rin natin ang espiritual na kahulugan sa baka. Ang baka ay strength and sacrifice. Ang tupa ay bravery para sa paggawa ng mabuti. At yung kambing is resilience. At yung tupa, ang kalapate ay ah, ang pagiging kalmado. At yung butil, yun po yung mga na-acquire na mga experience, karunungan mula sa experience na nakalipas o mga kasaysayan ng buhay natin na nakalipas. So yun po ang ah, ano kay Abel. So pagdating sa patapos ang chapter 4, ang nangyari ay naisalaysay doon ang kasaysayan sa mga anak ni Cain. So nandun po yung ating pangunawa na ang Cain, yun po yung tao o sitwasyon ng sangkatauhan sa pagsasalaysay ni Moses na pinipili ng sangkatauhan ang pagsunod sa nasa ng laman. Sabihin natin sa hindi makatarungang pamamaraan ang pinili ng tao para makuha at ma-secure ang kanyang makalamang nais at hindi niya ginamit na maging katuwang ang Abel na kapatid ng idea na nasa kanya na matugunan yung pangangailangan ng laman. Sa madaling salita, sa salaysay ni Moses, pinatay ni Cain si Abel. Pero yung kanyang dugo ay nandyan pa rin sa kanyang na lupa. Yung lupa na sinasabing pinaglibingan niya, hindi po literal na lupa, kundi itong lupa na tinutukoy ay ang katawan natin na kung saan
nag-decide ang sangkatauhan na i-neglect ang pagkamatuwid, i-neglect yung pag-ugaling ideya na o ideya na naging pag-uugali o na magtuturo sa atin para gamitin ng tama ang mga pag-uugaling naging katulong natin na ginawa ng Panginoon. So, sa salaysay dyan, nagkaroon ng paghihirap yung Lamech at natapos doon sa sitwasyon na nagkaroon ng dalawang asawa. Yung asawa ay tumutukoy sa pamamaraan ng pamilya o pamamaraan ng tao. Kasi sa Hebrew Nashim na kapag ang tao nasa kahirapan, mayroon siyang dalawang pagpipilian. It's either ah kasi pag naghirap yung tao, andyan na po yung realization, di ba po? Pagka na ano po siya, ay mag-decide siya kung ipagpatuloy ba niya yung magiging makalaman na nais o maghanap ng ibang way para magiging makamtan ang satisfaction o kaligayahan. Yun yung nangyari. Nagkaroon ng asawa si Lamech sa kanyang panahon, si Sila at Ada. So, natapos ang istorya dyan sa ang storya na sinabi muling nag ah, talik si Adan, nagtalik siya kay Eve. At yun na nga, nagkaroon siya ng anak na si Seth. At ito na yung istorya. So, yun yung palaisipan na yung Adam na tinutukoy dito at ang mga pangalan na pababa na siyang mga anak niya ay hindi po ito tao na gaya natin na sinasabi. Dahil napag-aralan na rin natin na ang tao ay isang kaisipan o pamamaraan na available sa ating consciousness na magiging pipiliin natin para magiging daan ng ating pamumuhay. So, sa pagbabahagi natin sa gabing ito bilang review sa pag-aaral na ito na naibahagi na nakalipas ang taon na, ang Adan ay sangkatauhan at ang anak na Seth dito ay tumutukoy sa pinili. So, ang nangyari sa kay sa sangkatauhan na sa salaysay ni Moses nung naianak dito yung Seth, ito yung pagkakataon na naganap sa buhay ng tao na na found na ano niya ba na found out niya ba kung ano talaga yung purpose ng buhay niya kung kaya siya nag-iral. Kumbaga, ito yung sitwasyon nung inanak na nung inanak dito si Seth. Ito yung sitwasyon ng sangkatauhan na nahanap niya ang kanyang sarili. Nahanap niya yung purpose ng kanyang pagkatao kung ba't siya isinilang. So, ang sangkatauhan ay nakahanap sa salaysay ni Moses dito ay nakahanap makalipas po yung paghihirap sa kasaysayan na nangyari sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagsunod sa makalamang nais, yung pong storya kay Cain sa chapter 4. So, dito sa sinasabi bilang karugtong, no, kasi ang Genesis isang libro nga lang ito na nilagyan ng mga chapter-chapter, hindi para i-separate, kundi ito ay para sa purpose nito ay para madaling matunton. Yan lang po ang purpose at ayon sa mga sages dahil sa origin po, wala pong chapter at verses na inilagay. Nilagay ito ng mga sages para madaling mahanap. So, hindi po ito magkahiwalay yung chapter 1, chapter 2, chapter 3. Karugtong po ito sa laysay ni Moses sa creation. At ang creation na sinasabi dito ay ang unti-unting pagkabuo ng uh, conscious consciousness dito sa physical na katawan. So I mean hindi po siya nabuo kundi na-activate. Kasi ang total function ng human ano uh, ng katawan ay mayroon po siyang specific mga panahon na lilitaw
or ma-activate ang function ng human consciousness. Yun po ang aking nakikita na pangunawa tungkol dito. So, balik tayo. Nung ipinanganak si Seth, ito yung sitwasyon na ang tao ay nakahanap sa kung ano yung purpose ng kanyang sarili. Marami sa mga tao, namatay na lang physically, hindi nila nahanap ang purpose ng kanilang pagkasilang. Kaya kung maiano po natin yung yung salaysay na sinabi ni Jesus Christ, sinabi ni Yeshua, many are called but you are chosen. Sa sitwasyon na sinabi ito, nakita kong pangunawa na napapaloob dito, ito yung pagkakataon o ito yung sitwasyon na ang bawat isinilang na sanggol ay tinawag. Lahat ng isinilang ay tinawag. Dahil nung nangyari ang sexual intercourse, no? Scientific na ito. Kung ating tingnan, slight lang alam natin nasa high school ano po ito, sa mga ano diyan, no? Millions, tama po ba ako? Millions of sperm na lumabas sa lalaki at kailangan na makapasok doon sa ovary sa babae. Tama ba? Bro, Tam? Tama, bro. So kasi ano ito Amen. ang tawag doon ng study natin, Bro Tam, ba't hindi natin absent 1 week, absent ka 1 week, Bro Tam. Naalala ko na. Human anatomy. So, nung nagtagpo o nagkaroon ng ganong sitwasyon, no? Bawat isa ay tinawag kung kaya nakapasok doon sa ovary ng babae. Kung kaya nakapasok yung sperm dahil tinawag siya sa isang purpose. Nung inilwa lang isang bata, pangunawa ko ito, na kapatid, paalala lang, na nung ilwal tayo bilang tinawag, doon na ano po yung kunti lang yung napili. Kasi ilan-ilan lang, no, ang nakahanap kung ano talaga yung purpose niya dito sa existing na buhay o journey. Hindi niya nahanap kung ano yung rule niya sa community. Hindi niya nahanap kung ano yung rule niya dito sa mundo. Dahil maraming nagbabahagi ngayon, bawat isa sa atin is mayroong uniqueness, mayroong specific assignment talaga na kung kaya nandito tayo, no? At ito yung na-found out na ng sangkatauhan na nasalaysay ni Moses dito na nakamta nila ang kaisipan bilang pinili or naunawaan nila na ito yung pagkakataon na sinalaysay ni Moses na na-found out ng tao na pinili siya. At masasabi natin na tayo ay pinili kung ilagay natin ang ating sarili na na-found out natin anong purpose ng ating pag-iral. Kung kaya sinabi sa Ecclesiastes 12:13, usa na lang kabutang ang angay kong isulti ng pang Solomon. Kadluki ang Dios ug tumanay ang mga sugo kini mo bugtong tuyo sa pagbuhat sa tao. So, dili man ta parehas tanan og sugo nga diri sa usa ka aspect. Hindi tayo parehas, no? Bawat mayroon po tayong specific
assignment in every aspect kung saan tayo nilikha para dyan. Amin po ba? Nag-gets niyo po? Amen. So masasabing nakamta na natin ang pangunawa na set kung nahanap na ng isang tao ang kanyang assignment. Nahanap na niya kung saan talaga siya liligaya. Asa man jud ko malipay? Magnegosyo, kung sa trabaho, asa man jud ko. Ana ba? Asa man jud ko malipay. So dinhi daghan ang na-distract. At sa salaysay ni Moses, na found out na nga ng tao na ang ganitong pangunawa na na andun mayroong nakadiscover na ganito pala. Eh, once na ang tao malaman niya na siya ay pinili, kaya nasabi niyang pinili kasi suitable siya dyan sa aspito kung saan siya nagpangsyon. Trabaho man yan, na kung saan dyan yung kaligayahan mo. Pagka karoon ka ng kaligayahan dyan at nakamit mo yung satisfaction dyan, ay nahanap mo na yung pagkatao mo. Pag nahanap mo yung pagkatao mo, makakagawa ka na sa sinasabing kahadlok yang iluhim. Tumanay ang mga sugo kikinibugtong tuyo sa pagbuhat nganong naaka. Nganong nako. Nganong nata. Naka? Amen. Inana akong nasabtan mga igsoon. So, nung nakaraang taon, nilahad natin ito pero na iano natin pero medyo ano lang po siya parang general pa rin yung pagka-explain. So, sumunod na naging anak dito, no, ni Adam o sa sangkatauhan na nakamit nilang idea o na naging pag-uugali ay sana yon. Inos. So, itong Inos, translation sa English, mortal man. Pag sinabing mortal man, dili mo hangtod. Hindi siya talaga mananatili kailanman. So, dito rin naintindihan. Nangyari din na naunawaan ng tao, pangyayari din ito, kaganapan din ito sa physical tao, isang physical na gaya ko, gaya mo ngayon, gaya natin, na accept na niya ba na talagang mawala gid siya or sabihin na nating mamatay gyud ang physical nga lawas. Yung physical na katawan ay hindi talaga eternal. Di talaga eternity. Wala, may katapusan talaga. So, ito yung pangunawa na nakamit ng sangkatauhan o nandun sa sangkatauhan matapos niya nalaman ang kanyang pagkapinili. Para bang ang nangyari ba na matapos mong nagawa yung purpose mo, nakapag-serve ka bilang natupad mo yung matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos dahil ito yung dahilan kung kaya nilikha ka, ay hindi ka pwedeng manatili roon sa katawan dahil walang katawan na mananatili kailanman. Nalaman niya yun. So, mangyari na naging yung pagkamatay
ng isang tao physically ay kumbaga hindi niya kinakatakutan. Bagkus ito yung kanyang pinaghahandaan at kanyang kumbaga kung gaano ka saya o kama, kanang pagkamalipayon ang birthday mas ikalipay pa sa tao nga nakasabot, mas ikagagalak pa ng isang taong nakakaunawa kung naunawaan lang ng tao ang cycle ng ay mas ikinagagalak niya ang matay physically. Hindi ibig sabihin na nangarap tayo na umalis sa katawan na physical, kundi yun ay hindi talagang yun ang ating tutunguhan bilang nasa physical na katawan. Dahil sa napag-aralan na natin at napagbagi-bagi na natin, no, mga kapatid, ang mamamatay ang physical na katawan lamang. Ngunit ang tao ay hindi po namamatay dahil tulad po siya ng Diyos na ginawa ayon sa kanyang wangis. So, hindi namamatay ang tao. Ang physical na nagiging ah kumbaga ano niya, tahanan niya para doon niya mararanasan, doon niya gagawin ang kanyang duty bilang espiritual na nilikha na inilagay doon para ang espiritual na nilikha ay makakagawa ng pagsunod at ma-serve yung purpose ng kanyang pag-iral ba, bakit siya ginawa. So, yan, yan ang ating naintindihan. So, pangatlo, Kinan. So, itong Kinan, halos ano po ito, parehas sa Kain, yung acquired or nakuha. So, nung nangyari ito sa sangkatauhan dito sa istorya, sa salaysay ni Moses, sa aking pagkakaintindi, nung nalaman niya na mamatay dahil siya, yung physical na katawan, talagang yung kung ano yung nakuha niya, ayaw niyang iwanan. At yan yung reality na ating napapansin sa karamihan. Siya nagtinga na, hangul gihapon, na inana. Amen ba? Amen. Dili dyan niya malitgo. Mao nga, naiuban, nga tao, dili halos, kanang, dili, dili siya gustong mamatay ba? Mas ipalabi niya nga walay o ano ang uban, walay sabihin na nato, mas palabihin niya nga dili mo tabang aron naapay para sa iyang kaugalingon. Sobra kayo ang kagreedy ba, ka nagkahangol. Tungod na Kanang sa, Brad, kanang mapanos na ng bulad Brad, dili gyapon manghatag. ana pa makaw na ako na og hatag kay kanang napanos na nag-slimy na bitaw. Limang kanang buwad Brad mapanos. Panos na lang kanang aya pa maguna-unag hatag ba kay nag-slimy na ang pagkaon. Sa pagkaon lang na atong gikuha pero dili lang kana nga aspect kun dili sa tanang aspeto sa kung unsay na acquire pare ibutang lang nato may mayroong ding tao na may natutunan siya, ayaw niyang ibahagi yung natutunan niya, ayaw niyang ituro yung kung paano nagkaroon siya ng ganong skills tulad sa pagkanta, sa pagtugtog ng ah
instrument, music instrument. Kasi, natatakot siya, baka pulihan siya. Papalitan siya. Mga ganun. Ang gali. So, naami kauban na sa unang Cebu ba? Hadlok kay siya pulihag kanta. Nadawagid siya. Yung mga inana. So, yung salaysay ni Mos dito, nagkaroon ng yung pagkahati ng tao, kung ating mapapansin, nahati siya. Yung kaluluwa ba na nahati yung mga pisikal kung yung kaluluwa kung alin ang kanilang susundin, yung pahalagahan yung nakuha na maging maramot at maging hindi ipamigay sa sunod, o yung ituro at ibahagi bago sila mamatay. Kumbaga dito nagkaroon ng krusyal. So sunod, mahalalel. So kay kining ang meaning sa mahalalel is the shining one of El, kining ning sidlak. Kung sa Bisaya pa, may sidlak sa Elohim. Kadtong naghuna-huna nga iyang i-share kung sa may na-acquire niya during sa iyang journey tungod sa iyang pagsabot nga nahimo siyang musidlak diha sa mata sa Ginoo, sa mata sa Dios. Pero duha ka kuan duha ka intensyon o duha ka pagsabot. Nagunahon na siya nga musidlak sa mata sa Dios, ang aplikasyon ngadto sa maong katuyuan i-share ang unsay naa niya. Bahandi man spiritual man nga bahandi, share niya. Ang usa sad ka aspeto aning musidlak ngadto sa Dios mo tong kahakog, kadi gid siya manghatag. Kay aron mahimo siyang bantugan og inila. Duha gyapon ni siya kay binary man ni kada huna-huna. Dalawa pa rin ito, no, mga kapatid, no? Dahil binary ito, bawat dumating sa atin na ideya, dalawang aspeto po ito. Dalawang view po ito. Binary nga ito, positive at negative. So, sumunod, itong bumaba siya. Sa nahitabuan sa tao, kung atong ibalik sa at atong pagsabot kaniadto, mingog ding naog siya, mapanguna-huna. Murag nayatabo sa daan sa huna-huna sa tao, kay di tay uban ani nga dili man siya gustong mamatay lagi. Nagtuusad ni sila nga cycle man gud ni sa kinatibuk ang kinabuhi, magbalik-balik ra ba nga ang Dios mo naog. Usa ni ka panghuna-huna nga ang Dios mo naog nya. Mao ni ang paghulat sama sa rapture, sama sa pagbalik sa Ginoo. Maura ni sitwasyon gihapon sa hunahuna nato karon. Kining gisaysay ni Moses dire
sa Genesis sa mga pangalan covered gyapon ta nga panahon ingon nga nasabtan ni Moises nga mao ni ang kanang kinatibuk-ang mahitabo sa una-una sa tao mo ni ang cycle sa una-una sa tao samtang ang lawas o sa nasa nataning lawasa more ni magbalik-balik. So nagtuo nga munaog siya. Duha gyapon ni siya ka side. Dalawang aspeto din ito, two side pa rin ito mga kapatid. Which is tama to na naniwala tayo na bababa siya. At yung pagkababa na tinutukoy dito, ang siya dito ay yung lumikha. Ang isang pangunawa na tinutukoy dito yung posibleng kung sino yung hero sa panahon nila na gumawa ng mabuti at yung pinaniniwalaan ng bababa para iligtas sila. At ito naman sa panahon natin, ganun din. Yung panahon ni Jesus Christ, pinaniniwalaan na bababa siya. So, yun yung isang aspeto. Pero yung aspeto na isa, ito yung spiritual na pangunawa na nagkaroon tayo ng pangunawa na yung pagbaba niya ay yung karunungan na nakamtan ng tao. So, yung pangyayari na sinalaysay ni Moises, cycle ito na paulit-ulit na naganap o ating mapapansin. Cycle ito na nangyayari, paulit-ulit na naganap. At mayroon siya mga specific na mga taon kung kailan ito mananatili at mawawala. Ayon sa mga taon na nakasulat dyan. Sa atin ding mapapansin, kung subukan yung mag-research, may mga tulad sa mga uso. Yung uso, tatagalan yan ng ganito ka taon na yung ano lang natin sa pananamit, yung pinabaston, mga siguro 60s, 70s, pinabaston pa na, no? Tama ba ako? O katulang ng bukad? Bukad na, bro, pets, ka na 70. Pagka 80, ni balik ni baston. Ambil, Pagbalik Brad, mo, ambil. ni ambil, pagkuan, pag 2000, nimbalik na sa baston, nimbalik na sa skinny. Pero magbalik-balik na siya, pero na siya specific kang gidugayon. So, unsay nagbalik-balik ang cycle sa hunahuna sa tao, mao nga nagbuhat sila sa makita nga hinungaw sa ideya nga naa nagpuyo sa physical nga lawas at nagingong tao, di ba? Tama, sakto ba ko? Sakto, Brad. Kumbaga, kumbaga, mabada nang ingon ni Conrad ba na, there is nothing new under the sun. Gabalik-balik lang ba? So yung salaysay ni Moses dito, ito yung mga kaganapan na nangyayaring nakamta ng tao yung ganong pangunawa, yung mga specific na kana na pangalan diyan na may mga edad. Yan po yung duration kumbaga kung kailan mawawala yung ganong idea. Hanggang sa dumating na naman yung ilang taon, hindi ko na tayo ibabalik no kasi may ano naman tayo nito, may ah, na-upload na tayong video nito nung inilahad natin. So ito yung pag-review na lang natin. So pag sinabing Enoch,
ito na po yung dedicated. So, matapos mangyari na tinanggap ng tao yung yung pangunawa na bumaba siya, dalawang sides po ito. Yung isa naghihintay sa pagbaba ng physical at yung isa yung spiritual, which is yung karunungan. Nandito po yung Enoch. Pag sinabing Enoch, dedicated. So dalawa rin ito. Dedicated para sa paghintay ng hindi tama at yung dedicated na naghintay sa tama. Tama yan, Brad, kasi ang tao ngayon, bawat tao ay dedicated. Kumbaga, Kung ano yung iya-iya lang, Brad ba? O uh, kanya-kanyang dedication lang ang tao ngayon. dedikasyon Ito sa yung kanya-kanyang dedikasyon oh, sila. kanya-kanya. So, pag sinabing dedikasyon, kung ating sundan, kung sa laysay ni Moses, dedikasyon po ito sa dalawang aspetong pangunawa na bumaba siya. So, yung bumaba siya, pangunawa po ito sa pananampalataya. Kung ating ikikita, daghan kayo og mag-sakripisyo para sa pagtuo nga mubalik yun si Ginoong Kristo sa pisikal nga kahimtang. Sa laing bahin, sa ibang panig naman, ginawa natin, didikiti din tayo na nung naunawa natin na talagang bumaba na siya. Yung pagkakaiba lang sa dalawa, yung isa ay naghihintay pa lamang at yung isa naging dedicated na siya hindi sa paghihintay kundi dahil natanggap na niya, which is ganun yung nangyari sa atin. Dedicated tayo dahil nung hinintay natin dumating na. So natapos na yung paghihintay natin kaya yung ganap na yung ating dedikasyon. Pero yung isa dahil sa paghihintay niya dumating yung panahon na talagang dedicated siya na maghihintay at nang maghihintay. Iba yung sa spiritual na naghihintay dahil dedicated siya dahil yung hinintay niya dumating na. Kasi ang nag-fuel sa dedikasyon ng tao yung karunungan. Eh, sino ba tatagal kung walang kung ano man yung aspeto, kung wala kang pamamaraan ng mga aspetong pinagtutuunan mo ng iyong dedikasyon, kung wala kang karunungan, di wajod. Di ka magdugay, why mo hangto diha. Amen ba? Amen. Tungkol naman sa Enoch nung namatay, wala, why nakakita, kuha sa Ginoo. Wala siya namatay, so kining paghuwat, walay katapusan. Na huna-huna, kuha siya sa Ginoo. Kay kining paghulat, matarong. So, kung atong tanawon sa realidad, dedikasyon sa pagpailob, dedikasyon sa pagpaabot, tungod kay nakadawat na, o mga pamaagi, di na siya mahugawan. So, wala na kamatayon ang dedikasyon. So, kung atong tanawon, realidad, ang tanang tao na dedikasyon, Na, Bradoy,
Lain-lain lang, Brad. Hmm. Iba-ibang, kuan. Iba-ibang estado, iba-ibang level, iba-ibang ano ba? Lain o gipahinungdan og sa Tagalog pa iba't ibang pinaglagakan ng kanilang dedikasyon. So, hindi na nakita dapat kinuha ng Diyos pero hindi siya namatay. Hindi kinuha siya ng Diyos. So, yung tamang dedikasyon ang hindi na hindi talaga nawawala dahil yun yung magiging simulain ng lahat ng magkatotoo o lahat ng posible. Kaya sabi, kung imposible sa tao, imposible sa Diyos. Dahil yung tamang dedikasyon nandun sa langit, pagka nagkaroon ng tao ng higher uh, conscious, na ano po niya, na-touch po niya yung higher conscious part, ay langit yon. Andun po si Enoch. Makuha niya yung, yung tamang dedikasyon. At pag nakuha yung tamang dedikasyon, ang lahat ng imposible maging posible. Amin po ba? Amen. Kaya itinago yung tamang dedikasyon para hindi madumihan. Yung isipte yun, nasa higher conscious. So, pag na-touch nyo yung tao ng higher conscious kasi yung desire, yung magiging ano ng tao doon ah, susi para makamit yung tamang dedikasyon, yung Enoch, pag na ano na po yung quality ng desire ng tao, makakapasok po siya sa higher conscious na meron siya. So, matouch niya yung higher conscious. Pag na-touch niya yung higher conscious, andun po si Enoch. Andun po yung Enoch. So, lahat ng imposible maging posible. Basta na may tamang dedikasyon, which is realidad yan. Practical, ano po yan. Yan po ang ating nakitang pangunawa. Pag kasunod ni Enoch, itong si Methusalem, o who demands his death, nangayo sa kamatayon. Kay nawa man si Enoch, nawa man ang saktong dedikasyon, ang naitabo sa tao, nagbuhat na lang og pataka, wala na'y klaro nga destinasyon. So, samtang ang tao, nung ang tao ay gumagawa ng walang, walang clarity, hindi niya nakamit kasi yung higher conscious na meron siya, hindi niya napasok yung higher conscious na nasa kanya, ay wala niya nakuha yung dedikasyon, hindi niya nakita si Enoch yun. So, ang nangyari, nag-demand siya ng kamatayan. So, dahil yung action niya mismo ang nagiging posibleng dahilan o naging dahilan talaga ng mga paghihirap na kanyang kakaharapin. So, yan yung reality. Kasi kung ano yung itinanim, yun yung aanihin. Sumunod naman, lamik. So, ganun pa rin yung tirin. Yung lamik, yun pa rin yung lamik na spilling tulad sa anak ni Cain. So, yung lamik dito yung mahirap na sitwasyon. So, ando na yung mahirap na sitwasyon. Nung dumating yung mahirap na sitwasyon, dumating si Noah. So, yung Noah dito, dahil nando na po yung mahirap na sitwasyon, ando na sa sangkatauhan, walang ibang hinahangad ang tao kapag nasa kahirapan, nangangarap na magkaroon ng kapahingahan. Kasi yung nuwak dito ay kapahingahan. So, ito'y review na inano po natin na isama lang natin dito yung Shem at Japet, no? Na kung saan nung nangarap ng tao ng kapahingahan sa ganung idea na nasa sangkatauhan, nagkaroon sila ng tatlong anak. So, yun po yung lalaki, yun po yung naging gabay ng sangkatauhan
sa mga nangangarap ng kapahingahan, yung Shem, Japet at Ham. Yung Shem, sa naalala ko ano yun, Fame. Yung Calm is yung po yung hot, yung aggressive. Ah, yung Japet naman ay yung pagpapaganda. Halos kahawig yung naging anak ni Lamek din doon sa kay Cain, yung yung asawa niya, Ada at Sila. Halos ganun lang din yung destinasyon ng tao. So, ang nakikita natin sa salaysay dito ay ito yung pangunawa na nakamtan ng mga Egyptian dahil sila yung advance sa panahon na nakaraan, na kung saan nandun si Moses at napag-aralan ito ni Moses. Dahil kung ating makikita sa kasaysayan kahit ngayon po ay sila may mga drawing na ah, yung mga parte ng utak na kanilang ipininta o kanilang mga ginawa ano po nila, mga parang tawag dito, painting o mga ano ba dyan sa bumbong, mga dingding nila. May mga inukit pa. So talagang inaral nila yung inner ng tao. At isa sa theory ko kung kaya nagmamify ang ginawa nila yung ano, mga namatay na mga leader ay parang binalsamo nila ng hindi nalalanta sa ano po, matagal na panahon dahil andun po talaga yung pangunawa na naghihintay. Ah, Kaya mayroon siguro siyang order kasi kung leader yung namatay, kilalang tao, may makapangyarihang tao, na iano yung katawan niya para bubuhayin muli. So, itong pangunawa na bubuhayin muli, hindi to bago. Nandito na ang pangunawang ito noon pa. At yan ay nakita natin kung kaya may nagmamipay sa kanyang sarili na pagbalik nung hinintay ay mabubuhay muli. Ganun po yung nakikita natin. At ah, ang gumagawa nito ay yung mga nagkakaroon ng ganung pangunawa. So nakita natin from verse 1 sa chapter 5 hanggang sa nasabing mga anak ni Noah ay talagang mga ano ito, pagsasalaysay ni Moses na mangyayari sa sangkatauhan. Hindi lang noon sa nakaraan, kundi ito yung paulit-ulit na cycle na magaganap na ating naobserbahan din in reality kung titingnan natin yung spiritual na kahulugan sa mga pangalan na nasalaysay dito. At dito, maidugtong na natin ang meaning ng ah, Torah, na kung saan pag sinabing Torah, yun po yung five book of Moses, at yung unang libro, ito pong pinag-aralan natin, Genesis, na guide, direction, and teaching and way of life. Kung saan kung maunawaan natin ang mga pangalan na ganito pala yun, hindi pala ito mga tao na nabuhay sa ganito katagal na panahon, kundi mga kaisipan ito, mga ideya ito, na nagkaroon ng pagtatagal doon sa sangkatauhan at sa ganung mga taon, at ito ay paulit-ulit na nangyari ayon sa na-observe natin sa ating kapanahonan. So, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa review na ito, tungkol sa pag-aaral na ito, magtanong po kayo, magbahagi po kayo. Dahil sinadya kung ulitin ito, pag-usapan ito, dahil ramdam ko po na napapaloob po dito sa topic o sa napag-aralan na ibahagi na natin. Andito po yung mga mahahalagang impormasyon na makuha natin kailangan, no, para maibahagi din natin sa ating mga anak at magiging ah, makikita din natin ang ating mga sarili na kung saan tayo. Amin po ba? So, yan na po mga kapatid, at kung kayo po may
Ibabahagi? Brother Tam, Brother Jay, sino man dyan? Ingon, narapat ni Ingon sa una during sa pag ano natin ito, pagbahagi na inalis doon natin yung mga tao, hindi natin inalis. Talagang inunawa natin kung ano ito. Hindi natin inalis sa Biblia, kundi binigay natin ng pahulugan at inaral natin kung ano talaga ang nais iparating ni Moses sa salaysay niyang ito. Elohi, Okay na, Brad. Bro, yung itong chapter 5, bro. hello bro Tam, Bro, go ahead bro. chapter 5, Genesis. Parang ano ba, yung ano ko lang dito pagkakaunawa. Kasi yung pattern ng Genesis 1 hanggang Genesis 5, which is nasa ano naman talaga ito, kumbaga nasa tao o sabi natin sangkatauhan, yung development ng pag-iisip at yun nga ay ito ay pabalik-balik na nangyayari, which is hindi rin ito nangyari noon, kundi ito ay nangyari din ngayon. Kumbaga paulit-ulit lang. So, sisimula nga yung sa Genesis 1, yung ginawa yung tao, yung the development nga dyan, at kung paano binigyan yung tao ng bantag na ng pagka ugaling matuwid, which is yan yung sistema na binigay sa atin. At ang nangyari, yun nga po hindi po nga po yan tumutukoy sa isang tao, kundi yan ay tumutukoy sa buong katauhan. So, nangyari, itong tao nga po na ito ay nagkasala, at yung pagkakasala doon sa maling pagkagamit sa sa pag-aasawa. So, nangyari, kung bagawa doon nagsimula lahat yung kasalanan. At ngayon, itong nagbunga nga po ito. Parang hindi naman nagbunga, kumbaga yung kasalanan nga po na yan ay ang anak ng Abel at Cain, which is yung Cain ay yung nag-dominate. Dapat yung Cain at saka Abel ay Balanse. magka-balanse, hindi sila pero kung nag-balance sana iyon, hindi mangyayaring mamamatay si Abel. Pero ang nangyari nga, unang nagkasala pa lang,
ganun na talaga ang mangyayari. Ang magdodominate yung Cain, yun yung naging parusa nga eh. Na parang curse ba? Yung ugali na ganyan, nag naghahangad ng makamundo at yung pag-uugali na ganyan ay magdudulot ng kamatayan. Hirap. O, ano na yan na nga po yung tinalakay natin last week. Yung mga pag-uugali na naging bunga ng mga pag-uugali, yung Cain, pagkakain. At ngayon, ito namang chapter 5 ay muling pinaliwanag ba ni Moises na ito talaga yung set nga, ito talaga yung tunay na imahe ng tao. Ito talaga yung ugali niya. So kung baga sa atin, nangyayari nga po yan sa atin, sa buhay natin, sa pag-iisip natin, parang baga ba, kasala tayo dati, naging Cain tayo. At ngayon, babalik yung realization na dapat tayo ay bumalik sa ugaling Elohim. Kasi yan talaga yung ano natin Virgin design. Original design na ginawa. So paulit-ulit lang yan. Nangyayari yan ngayon, nangyari na yan dati. Lahat ng tao. Kaya nga sa pag-iisip nga po yan. So yung binibigay po ni Moises ay guide nga po yan para ano ba yung malaman natin paano natin gagamitin tama, ano yung tama. At kumpleto na nga po yung pinaliwanag ni Bro yan na meron talagang pagpipili. So parang inaano lang dyan ba bro na huwag natin kalimutan itong original talaga natin na disenyo. Kasi yan talaga yung nakakalimutan ng tao at hindi alam ng tao. Yung iba, hindi rin nila alam kung paano gamitin yan. So, ito kung alam nila itong Biblia, kung madikod nila, mabasa nila ito, malalaman nila yan kung ano talaga sila. Kaya nga, una talagang sinabi ng Misaya ba na hanapin mo yung kingdom. Sige pa sa kingdom. Ito yung katotohanan. Kung malaman talaga nila yung katotohanan pala nasa kanila lang din. Nasa sa atin lang din pala. Parang hanapin mo yung sarili mo. Hanapin mo yung kumbaga yung tulad ng set ba na nahanap ng sangkatauhan o nahanap ng tao o kailangang mahanap ng tao ang purpose ng kanyang pag-iral sa Tama, tao. bro. Yung pala yung atong giingon nga pangita ang kamaturan o kung kamaturan maghatag nimo kagawasan. Ito pala yung paghahanap sa tunay na kanang kaligayahan mo, tunay na purpose ng pag-iral mo bilang ikaw, bilang ako, kung saan ka ba talaga. At doon ko naidugtong bro yung many are called but you are chosen. So daghan man o kadungan nato nga natawo sa parehas ani nga kuan
katuyuan. Kay daghan matag kadungan-dungan, daghan kay gitawag pero gamay rag napili. Kay ang katong napili diri nga gibuti pasabot kadtong nakahanap, katong nakakita na jud ba kung unsay purpose nganong naas nganong gibuhat ka ingon nga tao, gamay ra nakasabot ani. So ang giingon nga many are called but we are choosing dinhi nako nasabtan sa panahon di ay nga nakabaton ka o hunahuna nga pagkapinili ug makabaton ka ani hunahuna pagkapinili mo ni higayon na tumba na nimo ba tuan nabaruga na nimo ang dapit diin nganong gibuhat ka, ang purpose nganong gibuhat ka. Inaana day ni mao nang gamay ray naka kuan sa dagang gitawag kay sa tanan nga nabuo bilang may pisikal na katawan, ah yan lahat ay tinawag nung nakapasok siya sa ovary ng babae, ang isang sperm ay tinawag na yon para gawin ang tungkulin. Kung sa paglabas nagiging na-develop na yung consciousness, no, sa kanyang physical na katawan ay hindi ginamit, nilustay. Hindi niya ginamit para sa purpose ng kanyang pag-iral bilang ah, kasi ang tanong bakit ako nandito? Bakit ka nandiyan? Bakit ka nabuhay? Yun yung tanong na dapat masundan ng bawat nilikha. Ngano deng na ako? Nakasway mong pangutana na mga igsoon sa inyong kaugalingon. Unsa may tuyo? Unsay day katuyuan nganong na ako? So simple nga tubagon sa uban aron mobuhat sa sugo sa Ginoo. Unsay sugo sa Ginoo sa ako? So ang sugo sa Ginoo sa ato amo na itong pangitaon ug mao day na ang kanang pagkasayod kung asa kadapit ug ang nakahibaw na ingon pa sa Genesis aw sa Revelation katong nakakupot kag puting batog ikaw ray makabasa sa imong pangalan. Ikaw may nakahibaw kung unsay dapit diin ana kagibutang para mo perform ingon nga parte sa lawas ni Kristo, sa lawas sa kaalam. Kay kitang tanan kanang pipik nga bahin sa kaalam aron pasidunggan ang magbubuhat sa paagi nga kung mabuhat nato ang atong parte diya sa lawas ingon nga na nag-perform diya sa lawas ni Kristo mo ipaagi nga o niya nga ana nga higayon nakabuhat kag matarong o gibuhat nimo ang pagkamatarong. Amen ba? Na mao na ako nasabtan sa pagkapinili, Brother Tam, Bro Tam. Amen, bro. Daghan ang gitawag, gamay ra ang napili. Kung naa jud gipili. So katong gipili katong napangita niya iyang kaugalingon kung asa siya ah ah, muhimo sa iyang obligasyon isip parte sa lawas ni Kristo ug ang ingon rin nilawas si Kristo kay kitang tanang tipik magod nga bahin sa kaalam kung kinahanglan nato ibutang ang atong parte aron ingon nga kita parte sa kaalam aron mahimo ang dako nga katuyuan sa kaalang sa kahimutan sa Ginoo sa magbubuhat ug kana mo ang pagbuhat og matarong nga kung asa ka nga part asa ka nga function. Asa man jud ko ani unsa may gituyo anong naamang ko anong gibuhat ko kinsay gabuhat nako. Bro, sa ubang verse ba ana kanang gipili?
Orag dito kay Apostol Pablo, murag ang pagkaistorya niya ba na tanang gipili pero gamay ra katong ano ba hinirang. Murag yung ana Tanan pagkaistorya niya. gitawag rad. Tanan Daghan ang gitawag, gitawag. Daghan ang Tanang gitawag gitawag, pero gamay ra ang napili. gipili. Oh, gipili. Pero sa daghan Tagalog ba, lahat pinili pero konti ang hinirang, parang ganun ang pagkasabi. Sa oh, ibang translation siguro. ah, inana, mayroong ganung pagkasabi bro, kung lahat pinili, kung ating titingnan, kung hinirang kasi nga version kay ano man na kanang diha sa gipili, kay kung tawgon ka, napili ka. Ana man na, di ba? Pero kung mayong kang hinirang kanang mayong ka na murag nakapasar ka sa test ba? Napili ka para ah ano na to, napili ka para mo take og exam, qualified ka. Pero dito sa exam mo kakapasar, wala ka nahirang. Ana gid brad. Ah, so, Marabag kaya ang pagtuo nato sa una brad nga kining gipili nga pagka-pastor ko no. inana Kanang man gud ang version sa una sa ana man pagsabot ang sa version pili. So, dili inana. nga na lisod sa gayo. So sa kaning nga pagtuon brad ba kay ang akong nakita ni is physical anatomy and spiritual anatomy magini siya no. Kung atong lantawon si Moises mismo ang iya ning kauglingon iyang gitan-aw iyang gitud-an iyang kauglingon ba unsay dagan sa nahuna unsay kinaiya nga nabatunan o kini pod nakita pod niya sa palibot sa pagtuon Ang nga murag ang iyang gihimong pattern para iyang masabtan ug maka-share siya ani ang iyar yung kaugalingon. pagalingon sakto gina brad mo po niya ako nakita brad ba nga wala may mabitan ng maingon nga nabitay panultihon brad ba nga dili nimo masabtan ang usa ka estado sa tao kung ikaw mismo wala magsulob sa iyang kaugalingon nga sapatos. Mao jud. So, ako pong nakita ni Brad, ang giistadihan ani ni Moises, iyang kaugalingon nga, moabot ang panahon nga ang hunahuna o ang kasing-kasing sa tao mudangop niini nga panabot, mudangop niini nga mga pagbati, moabot ang panahon nga sa imong anani nga mga pangidaron mo ni mosaka nga hormones, mo ni magkulang, mo ni mga kinahanglanon may mga deficiencies inana ba ako na kuan sa kining sa Genesis nga kung kini may ibalik bitaw sa atoang kaugalingon ang kini nga pattern although gabalik-balik man lang ni siya kay suta naman nato nga wala gimpulungtad ining lawasa pero kani nga pattern kinahanglan gini siya ako nakita ni Brad, kinahanglan gini itudlo sa sumusunod aron dili bitaw musampot bitaw sa pagkalaot Brad kay kini nga pattern nga gitudlo ni Moises gipakita ni Moises mao ni giingon dito sa Jeremiah nga I know that I have plans for you kay sa una di gina ko na mosampan Not to harm you, to prosper you. the past for you unya tingata, grabe yung paningkamot sa tao ron. Nganong nalaot magyapon. Kaya nawala man yung pattern. Kini nga Nawala. pattern. Wala niya nahanap yang kuan, wala dili mao iya nagtrabaho siya sa dili mao ang iyahang dili mao ang iyang duty, dili mao ang iyang part. Mao nga naay Mayon kalisod. wala yung red ba nga. Kitang tanan na ay igong kapasidad. Namugugay na istorya nga siya magod kay hilig o negosyo ba niya. Na yung mga oportunidad nga iyang gipasa sa ako. Pero ako sa giingnan nga, ako sa giprangkahan ko
kinigong natad sa kinabuhi naatay iya-iya nga kursonada. Dili man gud pwede nga ang imong kursonada himuon sa akong kursonada Mm. kay pagbase lang tas oportunidad. Ang oportunidad kung atong sabton tanang oportunidad naa na sa ato pero nagadepende na sa imong kursonada or interest kung imo na siyang buhaton. Karon naay oportunidad niya wala kay kurso ana. Oh, mulampos ka na. Dili pwede. Kinahanglan, kumbaga, kita ka na nga opportunity, pero, opportunity lagi na, pero, kung imong tanawon, shootable ba na nimo? Oh, mo lagi yun. Nya, kay ingon man Brad, grab ko no every opportunity. Sakto man na. If Ang pangutana shootable. diha. Oh, ang pangutana ni diha, suitable ba nimo? Kaya ba nimo? Galisod magikas isa. Kana mangod Grabe. kanang shootable gyud kanang ay kung di shootable nimo mo create man gud na sa imo og kasakit, mo create na sa imo og kanang Kapoy. asol, kanang di Kapoy. man ka malipayon, kanang mo gyud na giingon nga pangita gyud imong kaugalingon, kanang seek first the kingdom and his righteousness. Okay. Asa ang imong rule diha sa kanang gitawag og kingdom. Tinuol gina Brad ay. Nga, sakto ginang kuan ba nga ang matag tao o matag binuhat na kay kanya-kanyang rule. Kaya naa may daghan kayong nahitabo Brad ba nga kana bang gipanganak og gitawag og silver spoon or golden spoon ba. Dato na kayo. Ato daan. Dato lagi gistanan. Pagkahuman di tung anak kung unsa kadato nga ihang mapanunod di man siya ganahan natong kinabuhi kay gusto ro siya magkinabuhi nga simple lang kay naa dito yung kalipay ug kalinaw Kanang nagi taong inana bro ba nya dili na ko kinahanglan ning ining nanay nga mga luxurious kay nga butang naalang ko'y kapasilungan na ko'y saktong pagkaon ya na malinaw na kong palibot kalipay na nako na may tao na Brad na oy. nagay kuan ba nga nakita gina ba mo nang ang pagtuo gina ko ng pinili or hinirang kuan na ng lakang sa kinabuhi ba nga tadihang Yeah. nakabot mo ang kalinaw kalipay o pagkakontinto sa kinabuhi nga diha ka na kuan nga area sa kinabuhi sa imong pagkinabuhi karon diha ka nakapasar. Related jud diri ang kanang gitawag lag zodiac sign. Kung kano sa kanataw, True sa pa Brad. sign. Related jud diha kay Kung pagkatao natawag full moon. Natawag full moon Brad, natawag new moon. Unya unsang tuiga. Tuiga unsa na nga zodiac sign, unsay formation ana sa pana mo lagi na zodiac sign unsay formation ana related na diha. Mga kinahanglan ka Maka-connect yan. makakonect jud ka ba unsay imong purpose kay kung makasabot ka ato nga kuan sa imong pagkatao natoy connection sa imong duty kay natoy connection sa imong kanang gitawag og pagkapinili gipili ka para didto unsa imong major character didto unsa asa ka dapit ana ba na maka-perform jud ka nga asa ka din sa reality dili malipay mao man akong kalipay pareha na ako sa akong obserbahan sa panahon sa una gamay-gamay pa ko mga nasa mga 12 ana 10 12 14 ana mangandoy gani ko samtang na ako sa dalan maglakaw ko mabot na sa kuang imahinasyon nga nahimo kong successful ba abot man gina sa una
ang ending jud sa ako makita sa kuno na makurat ko kaya nga ako makita magwali gyud ko. Makatawa ko kung ano ma-appeal magin siya sa tumoy ma-distract na ko inya makatawa ko ba ma-distract ko kay ang ending sa imbes na ngandoy ka na mo na ni kahit ka ni nindot na kay pamilya na kay ani mo na maayo imong kahimtang dili ingon nga dato pero maayo imong kahimtang ba ang tumoy gyud kay magwali man jud ko ano sa tanang ending na ko bisag lain-lain musud na pug lain imahinasyon ana ang ending magwali gyud ingon nga man gyud na ha nga kana man niya makatawa ko kay kana ko ba di ko ganahan pero kana ko may lang nang magwali kung kanang sakto na ko sa edad ba Pero, patiguang na lang ba pero ako nakita patanoon pa man gyud ko magwali which is no karon nga na ko sa reality nakana ko tinuod dito nga akong nakita nga sa bata pa ko nga mo na may tabo mga bisag asa ko Karon Rod. Tubuang na day ka, Brad. bata-bata pa gamay sa ay tabo sa ko na kayong hula tinuod dito di ay Awali, oy. sa naobserbahan sa gyud nako kung makadungog ko nga na magwali na sayo pang giwali kanang di mao ba niya masakit ang kasing-kasing makana ko ba sayop na yung giwali niya kung sayop yung gihatag nga kahulugan niya kung di na ko buhaton nga magtudlo ko walay kapuslanan akong pagyaw-yaw nga mangoreksyon ko to nakana jud gusto ko galingon nga diri akong kalipay bisan mo try pa kog lain nga pamagis kinabuhi para mabuhi ko mo suway kog laing daan ba mo complicated ba akong kinabuhi kanang gisuwayan na gyud ako na ba kay basig Maninda ta, Brad. manginana ba di man gyud ko ma-complicated man karon nga yung focus na jud ko accept na jud ako nga mao na gyud akong kinabuhi nabati na ko malipayon ko na kanang okay jud kay ko ara gyud nganong maglisod-lisod man jud ko nga man rin kalipay nako siguro na yung makaana sa mga nakailan ako nga paglisod-lisod ko plastar ko na plastar ako pero saon mo man yung kalipay isa na akong gangan sa Cebu pagika na mo may silak mo gid kay ngano laging moari ko diri nga maglisod-lisod nga plastar na dito pero karon nga na ako diri tan-aw sila kaingon po sila nga panindutan na sa iyang area kaingon sa ko nga Nindot, oy. basta malipayon lang jud ka ang imposible mahimo yung posible Kanang kalipay ba? Gwapo pod na i-discuss kay o nanakoy kuha nanakoy layout anang kalipay Oo, kay kanang tinuod na kalipay na may mga kay ang uban kalipay anang kalipay ug lipay-lipay malipay sila bro og kanang maghimo og dautan na kalipay nga na may ana ba pero kanang kalipay na tinuod mo na sakto na lahi man ang kalipay bisan kung ato nang i-explain in reality kay di man jud kadi ang tao kung imong i-explain nimo nga kana kalipay na nya kanang kahakog na di na kalipay kaya nayuban nga makapanapaw malipay mayo kay nailad niyang asawa sa iyang kuan ana ba asawa sa iyang sikataw ano ba nakailad siya ano ba naka inana nga kuan ba spito na nakapanlamang sa negosyo lipay mayo kay dako kay siya ginansya nya di makatarungan ba malipay magmariting kalipay bro ipak manginana ang kalipay ang kalipay mangudri nga gisugo kung atong tanawon to sa Genesis mao na deceive ang tao kay kato lagi nga nagunaw na siya ba
nga kung makabot niya ang iyang pangandoy ay pa siya malipay, which is sa pagkabot sa pangandoy dapat nagmalipayon ka, kay kung maabot na ang panahon nga maabot na ka sa imong pangandoy, dili to maingon nimo nga mo imong kalipay, kundi gihatag to tungod kay nagtrabaho ka para ato nga malipayon. Og ang maong sitwasyon, ang kalipay musangko sa langit. Ang langit satisfaction sa imong kalipay ni abot ang katagbawan. Ang katagbawan mao nang kadaugan, mao nang fulfillment sa imong pangandoy. Og ang pagkabot ana, ang pagkabot ana sa akong nasabtan kanang during process magbuhat ka nga malipayon. Okay. So mao to bro Tam. Wow. Bro. Kay ang langit manggod mao nang kuan reward sa pagkamalipayon. Kaparehaan ng nakay kanang gitrabaho. Sa imong pagtrabaho, una nimong imbestigahon nimong kaugalingon, gusto ba na nimo imong gitrabaho? Ug sa kuan pa suitable ba na nimo? Kung suitable na nimo, siyempre magmalipayon ka. Pero kung di ka suitable ana, ayaw na trabaho Di man ka magmalipayon ana. So di ka mahatagan og reward. Di ka mahatagag langit. Dili maabot sa imong satisfaction in the end. Kay ngano, sa makatapusan na ng trabaho Ano man, dili man suitable nimo. Sakto ba, Bro Jay? So, ang pungtana gyud para magmalipayon ka, before ka mo engage ana nga transaction, suitable na nimo dili. Gusto na nimo dili. Mo niya question sa imong kaugalingon. Mao gyud. Kay kung ma-found natin mo nga, oo, sa gusto mo, yun akong gusto. Ay, nag-iyon mo imong gusto, imo nang nabulay-bulay sa makadaghan nga higayon, aw, magmalipayon ka sa paghimo ana. O ang pagkamalipayon mo hinungdan aron ihatag ang kadaugan. Ang Amen. pagtuo sa uban sa words nga kadaugan, mao pa ang kalipay. Ang kalipay mo ang kadaugan mo ang kalipay dili. Ang kadaugan reward sa pagkamalipayon, kay ang kadaugan mo ang langit, mo ang satisfaction. Mabita maingon sa atong pagdaog, nabi mga termino na si Pablo. Sa adlaw niya sa atong pagdaog, so ang words nga pagdaog kanang kuan siya ba kanang usa kuan pa kanang halili bitaw nga word sa langit. Sa tawagan na bro. Tagalog. Mao ni halili ba? Tama ba? Kaakabay. Kana bitang murag kanang pwede siya i-replace ana nga word ba nga langit sa adlaw sa atong pagdaog. Ang pagdaog kuha na kanang fulfillment sa imong pangandoy. Mao na ang langit. Murag sa substitute word sa Substitute langit word. Substitute word sa kuan. Langit ang kanang pagdaog. Kay kung modaog gid langit man gid na brad. Daog gud. Daog. Langit na. Nya ang pagtuo sa uban, aya pa man sila malipay. Kung makabot lang kadaugan, so nagtrabaho sila, walay kalipay kay ang giset nila silang hunahuna ang kalipay adto pa man sa kadaugan. Mao na nga konfliktong giingon nga ang nagtinguha nga makabaton kawadan hinuon. Pero kung nagmalipayon ka, puti pasabot kanang wala pa nimo na kay declaration nga imo na. Imo Yang na kalipay na brad. daan.
Unya ang kalipay Brad kay ang pagkaon man og baboy kay mamatay mo kuno sig di ka og baboy Brad. Okay ra na Brad. Patay ng kalipay. Wa na usa na sa mga kalipay nga atong hisgutan kung ato nang itapik ang kalipay. Ah, Kana. sana sa kalipay nga atong i-mention unya. Tamas gingong bro Na- tamta. Di lalim nga. Brad. Mga sayop nga paggamit sa kanang pagbati nga kalipay. Sayop nga pagbutang dapat ang ka, kinahanglan gyud unta ba nga ang kalipay ibutang diha sa pagkabot dili sa panahon nga makabot kay once nga malipayon ka nga naghimo dako kay tendency nga makabot jud ka og kadaugan pero kung dili ka malipayon work hard man kana aw og sa kuan pa ugtos gigana gyud mabitaw sa sulti ni sa guro ingon siya don't kuan kuno ka nang mag-work og hard ay pag-work og hard work joyfully kay dili ka kasustain ka kuan na ka di ka kasustainer ba di ka kapadayon kung work hard kay maluya mo ka pero kung kalipay mo imong gasolina ay permente mga kaning mga pagtulunan nga gisulat ni Moses simple raman mga simple ra jud na pagtulunan sa kinabuhi na complicated lang tungod sa literal kaayo nga pagtan-aw sa maong mga verses padayon mga igsoon ampo ta para sa closing prayer kay ugmaon nga mahan dalaygon ka sa walay katapusan El Abraham El Yitzchak El Yaakov sa gabi pong ito lubos po ang aming pagpapasalamat Ama sa patuloy na patnubay mo sa patuloy na paggabay mo sa amin sa pagbigkis mo sa amin sa iyong banal na presensya at naunawaan po namin ang sulat ng iyong lingkod na si Moses na tungkol po sa kasaysayan na sangkatauhan na kung saan ito ay tumutukoy sa patuloy na naganap na cycle sa kaunawaan o sa isipan ng sangkatauhan ang mga ito ay nangyayari sa bawat isa sa amin at ngayon po ay naging aware kami tungkol dito at amin pong nais na ibahagi ito sa pamamagitan ng activity na ito ay na-enhance po ang aming mga sarili para maihanda ang pangunawa na may kalinawan upang makatulong po na kami sa mga uh, nanais na maunawaan ang iyong salita at magkaroon ng paglaya doon sa uh, pagkakulong sa pangunawang hindi makatarungan tungkol po sa sulat ng iyong lingkod na si Moses. Ang latang ito ay aming pinasalamatan at dinadakila ang dakilang pangalan ang pagkamatuwid na itinuro mo mula sa umpisa sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Patuloy kang gumagabay sa pamamagitan ng iyong Banal na Espiritu ang iyong bugtong anak, aming tagapagligtas, ang Misaya. Amen. Amen.